Dumulog naman sa Public Attorney's Office sa mga miyembro ng Maguindanao Police na akusado rin sa Maguindanao Massacre. Isinalaysay nila roon ang mga pangyayaring nakita nila nung araw na maganap ang Maguindanao Massacre. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sila ay mga pulis na nakatalaga sa Provincial Mobile Group ng Maguindanao. Tawa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Naging mailap sila sa amin. Dumulog sila sa Public Attorney's Office dahil wala na raw silang ibang matakbuhan. Ngayong kailangan na nilang humarap sa preliminary investigation sa DOJ. Hindi na natin sagutin yung kasi ngayon kasi nagmumuli-muli pa bigla na lang ang inaano ko sana, yung PNP Legal Service ang mag-provide ng assistance. Saka marami namang lawyers ang ang Ampatuan family, private lawyer. Hindi sila ang sana ang mag-provide dyan. Tinatanong kanina, hindi naman daw nila hindi naman, kumbaga, wala daw tulong kahit kanino nang gagaling. Batay sa sinumpaang salaysay ni SPO2 George Labayan, November 18 pa lang o 5 araw bago massacre, pinaghanda sila ng kanilang group director na si Police Inspector Saudi Mokamad upang tumungo sa Sharif Agwak, Maguindanao. Galing daw ang utos kay Chief Inspector Sukarno Dikay. Hawak na ngayon ang CIDG si Dikay samantalang si Mokamad patuloy pa rin pinaghahanap. Hinati raw sila sa dalawang grupong tig-13 katao para magsagawa ng road security sa bayan din ng Ampatuan. Ayon kay PO1 Abdul Bayan Mundas, hindi nila alam at di na rin daw sila nagtanong kung para saan ang road security. Kwento ni SPO1 Usman Magindra, noong umaga ng November 23, araw ng massacre, nag-intensyonado na raw ang mga tao sa lugar. Ang iba, bitbit na ang kanilang gamit. Natatakot daw sila sa mga tropa ng Special Casgo Auxiliary Army o SCAA at Police Auxiliary Unit o PAO. Mas marami na rin daw sa araw na yon ang mga SCAA at PAO sa lugar. Sa isa pang salaysay, sinabi ring armado ang mga ito ng malalakas sa klase ng baril gaya ng M14, M16 at M60. Si SPO1 Alice Solano nagsalaysay na nakita niyang dumaan ang convoy ng pamilya mga Dodatu sa isang eskinitang una ng pinasukan ng mga armadong grupo. At makalipas ang isang oras, sunod-sunod na putok na raw ang narinig. May single at automatic fire at nagtagal ito ng 5 minuto. Sa ngayon ay pansamantala o temporary legal assistance pa lamang ang ibibigay sa kanila ng PAO. Sabi nila, wala sila doon sa kuhan. Yung scene of the incident, yung kuhan, malayo sila. Hindi sila kasama daw sa yung nagmassacre. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.